Papalit tayo ng knuckle bearing. So tinanggal natin yung T-post nya. Ito yung ginagamit natin na pagtanggal para hindi tayo nagpupukpok dun sa pagtanggal ng bearing. Ikutin lang natin to hanggang sa umangat yung bearing. Okay, so linisin lang natin yung lagay ng bearing. Tapos lagyan natin ngayon ng grasa yung paglalagyan ng steering cone para dumulas siya. So ayan, meron na rin grasa yung lalim. So lalagyan na natin yung bearing. Itong bearing natin gagamitin. Ito na MX series FT29B SEX 102. Yan, pang Sniper 150, Mio Aerox V2, NMAX V2, Sniper 155. Yan, pwede yan. Okay. So bali ganito yung itsura ng knuckle bearing ng Fighto. Ayan. Meron siyang branding dito na MX series. Tapos meron din Fighto dito. Then ito yung mas maliit. Ito yung pang itaas. Tapos ito na yung pinaka rollers niya. Ito yung roller pin kung tawagin. Yan, dito yan. Tapos ito naman dito. So bago natin ikabit, lalagyan din natin ng grasa itong roller pin. Nagkabit lang kasi wala pa itong grasa. So ang pagkabit itong pang itaas, itong manipis itong gilid, ito yung pinaka nakaharap sa'yo. Kasi itong makapal, siya yung didiin doon sa mismong paglalagyan ng inyong steering cone. Okay, yan, ganyan dapat. So makikita mo naman sa tatak, baligtad siya. Yan, ganyan dapat. Sa ilalim naman, ito yung pinaka nasa loob. Okay, tapos itong manipis, ito yung nakatutok doon sa sahig. So yan, sa tatak naman, makikita, pagkabit po dapat ganyan. Hindi siya baligtad. Yan, ganyan dapat. Dapat lang natin. So ito yung ginagamit ko sa pangbaba. Yan. Ito yung lupa niya bahay ng bearing. Tapos ito yung pangitaas naman. Ayan. Nalagay ko yan pa rin. So bali ang sukat ng nut na to ay 24mm. Ayan, 24mm siya. Sa baba, since walang walang sakit na magkakasya sa haba nito. Ayan, gagamitan lang tayo ng katala. Okay, tapos pipitin ngayon natin yung taas. Siguraduhin nyo nakadapat ang mabuti kasi kung hindi niya malalak yung manibela nyo. Yan, kapag maigpit na, huwag niyang pipilitin. Silip-silipin niyo yung kinakabit yung bahay ng bearing. Kasi kapag sinobra nyo, kababasan. Ganyan dapat yung itsura ng bahay ng bearing kapag kinabit nyo. Dapat nakalapat siya doon sa mismong bakal ng mismong bahay. Anong pinaglalagyan ng bearing. Pagdating naman dito sa T-post mo mismo, make sure na lalagyan mo ng grasa itong lower part para dumulas yung bearing na ilalagay mo dito. Bali ito yung roller pin mo, dalawa. Isang malaki, isang maliit. Yung maliit, ito yung kaliwa. Sa kanan, yun yung malaki. So sa ilalim, yung ilalagay mo dito sa T-post mo mismo, yung malaki. Dali wala pa ako nakikitang special tool para pang tulak dito o pang push dito sa mismong roller pin. So itong luma ng bahay ng bearing, ilalagay mo ngayon dito. Yung may kanal, hindi nyo nakapakilalim. So ganyan dapat ang itsura. Para pagka pumakpo ka dito, hindi madadamage yung bagong bearing mo. So ganito yung itsura kapag nakalapat na siya.
Kung makapansin nyo, parang may kanal pa. Ito kasi roller pin niya, nakikita nyo. Pero pag inangat nyo yung roller pin, ayan yung bakal, oh, nakalapat. Tapos sa bakal talaga na tapos. So ganyan dapat. Okay. Palagyan na natin ng grasa tong roller pin. So pag nalagay nyo na, punasan nyo na yung excess. So yung isa, lagyan na rin natin ng grasa. Kasi ito papatong lang natin to. Dito muna sa ibabaw. Kaya ang sabi ko kanina, isusok-sok na lang yan. Yung natin ng steering wheel mo, hindi ko nga pala pinupok. Okay. Gagamitan ko siya na sibo para mag-grip. So, bali itong unang nut, hindi mo kailangan higpitan ito ng todo. Kasi kapag higpitan mo siya ng todo, sisikip yung manibela mo, yung top turn mo sa manibela. So, papakiramdaman mo kung okay na sa'yo yung ganong pino. So, parang may higpitan mo siya, gamit ka ng sibok, tapos gamit ka ng special tool para may dito sa nut na steering wheel. Kailangan ko kontrahin mo siya. So bago natin balik lahat, testingin pala muna natin yung manibela kung maglalak. So ayan, okay na. Naglalak na yung kanyang T-post. Pwede natin ibalik lahat kasi kapag hindi mo na testing to, after may ibalik lahat, may babalik ka sa umpisa.